morning sa inyong lahat mga idol. So mayroon naman tayo ditong panibagong i-repair na inverter welding machine na yung brand niya ay Meltank. Yan, so sabi ng may-ari nito mga idol ay hindi daw siya bumubuhay kaagad. So yan mga idol, ang una natin gagawin ay ipa-plug in natin yung inverter welding machine para i-test natin siyang buhayin. So yan mga idol, ipa-power on ko na yung power at ipa-plug in natin yung plug. Ayan. So ganyan yung kanyang resulta mga idol. Nagpi-flicker yung kanyang display at yung blower ay hindi rin tumutuloy sa pag-ikot. Ayan na nga mga idol. Pangalawa natin gagawin ay bubuksan na natin yung box ng inverter welding machine. Ayan, nabuksan natin mga idol. So yung sunod natin gagawin ay ititest natin yung supply ng papuntang blower at papunta doon sa supply ng control. At yung sunod natin gagawin mga idol ay iset natin sa 50 volts DC yung ating multitester. So ayan, ibabody ground natin sa board yung negative test prod at ititest natin yung supply papunta sa blower at papunta doon sa display control kung normal yung pasok ng kuryente. At yan mga idol, nakita natin na nagpa-fluctuate din yung supply. So pareha sila nagpa-fluctuate. So ibig sabihin ay may barado na dinadaanan yung ating supply. So yan mga idol, yung sunod natin gagawin ay iselect natin yung ating tester sa times 1 at itest natin yung supply na pumasok doon sa maliit na MOSFET na ang number ay 4688 kung may leak yung MOSFET na maliit. So ayan o. Ayan siya o. Mayroon siyang leak. So ibig sabihin mga idol, dito nagbara yung supply. Kaya siya nagpa-fluctuate. Ayan. Yan baliktaran. Mayroon siyang leak. Halos shortage na mga idol, kaya ganyan yung naging reaksyon ng supply, nagpa-fluctuate. So yan mga idol, yung sunod kong ginawa dyan ay tinanggal ko yung resistor na papunta dyan sa MOSFET na 4688 galing doon sa chopper yung supply. Yan, tinanggal ko yung resistor. Tapos yan, titest natin siya kung magiging normal na yung display at yung ikot ng blower. Yan, plug in ko na mga idol. Tapos i-test natin. Yan, naka-power on na pala yung kanyang power. Ayan. So ayan na siya, normal na yung kanyang display. Tapos yung blower ay okay na. So yan mga idol, tatanggalin na natin yung MOSFET na maliit, yung 4688. Yan, papalitan na natin. So bali dalawang piraso yan mga idol na 4688 na MOSFET. Yan yung nagdadrive ng chopper o yung nagdadrive ng MOSFET. So yan, tatanggalin na natin. Ayan, kailangan natin gumamit ng flux mga idol para hindi masira yung circuit. Yan, gamit lang tayo ng pansulda. Kung mayroon tayong hot air, mas maganda pag hot air. Ayan, pansulda lang yung ating ginamit. So yan mga idol, bali pangalawang IC na palang tinanggal ko yan, yung SMD na 4688 na MOSFET. Ayan. So yung sunod natin gagawin dyan ay lilinisin natin ng pure copper wire na may halong flux yung circuit na pinagtanggalan natin ng SMD IC para pagpapalit tayo ay lapat na lapat yung ating isusuldang pyesa.
Ayan, malinis na. So yung sunod natin gagawin ay papalit na tayo ng pyesa. Yung MOSFET na 4688. Ayan mga lods, bali nagpalit pala ako ng resistor na papunta doon sa MOSFET na 4688. So yung nakuha kong pampalit ay hindi na SMD. Ayan. Ayan, so pagkatapos yan mga lods ay i-test na natin ang out ng inverter welding machine kung mayroon na siyang Supply testing. lumalabas na voltahe. Meron na. Ayan, okay na. Successful na mga idol. Okay na, okay na. Testing ngayon ng welding rod. Try natin mag-welding kung meron na talagang kuryente. Kung meron ng out. Test natin yung ating positive. Yan. Ayan na mga idol, successful na yung ating nire-repair na welding machine. Ayan. Lagay tayo ng bakal para ayan, tanggal muna natin. Bakal, bakal. Ayan. Final test na natin ito mga idol. Ayan. Ayun. Okay na, okay na. Okay na mga idol.
Ayan, successful na. So ito lang pala mga idol yung sira niya. Ito. Yung dalawang MOSFET na maliit. Ano pa? So yan mga lads, hanggang dito lang yung aking mixing video yan. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa lahat ng aking mga ina-upload na video. At sana mayroon kayong natutunan na konting ideya. Ayan, maraming salamat ulit and thanks for watching.